So yun mga kabatang dyan yun. At may reaction video naman tayo dito sa peace rally ng INC. So talagang sobrang daming tao mga kabatang pumunta dito. Talagang yan ang yung mga kapatiran natin dyan sa Iglesia ni Cristo. Yan. At talagang pag sinabi ni Eduardo Manalo ay talagang masusunod. Yan ang talagang yung talagang yung panalangin nila at saka yung mga samahan ng INC talagang hindi na puputol. Iba talaga pag sinabi ng Eduardo Manalo na kailangan may rally tayo dito, peace rally, masunod talagang pupunta ang mga tao. Hanga talaga ako sa kanilang mga samahan, mga membro ng INC. Ibang-iba talaga dito sa mga ibang kagaya ng mga Katoliko, talagang iba. Ito talaga pag sinabi ng Eduardo na may rally tayo dito sa Quirino Grandstand, yun pupunta talaga lahat. Talagang yung mga kapatid na INC talagang pupunta. Iba talaga ang kanilang pananampalataya at saka kanilang yung mga membro talagang sulit talaga. Sinusunod nila yung kumbaga sinusunod talaga nila kung ano sabihin ni Eduardo Manalo. So yun mga kabatang, at ating panoorin yung sinabi ni Congressman Marcolita dito sa rally ng INC at ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sasang-ayon sa isinusulong na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kinatigan din po ng Iglesia ni Cristo ang posisyon ng Pangulo na ang impeachment ay hindi makapagdudulot ng kabutihan sa buhay ng kahit isang Pilipino. Hindi lamang ito pag-aksaya sa oras ng pamahalaan, kundi makakahadlang din sa pagre-resolba sa marami at pangunahing problema ng bansa. Mataas na presyo ng bilihin, mababang kalidad ng edukasyon, infrastruktura, serbisyong pangmedikal, kriminalidad, seguridad at iba pa. Higit sa lahat, ang pagsusulong ng impeachment ay mauuwi lamang sa pagtatalo-talo at papagkakampi-kampi, hindi lamang ng mga mamamayan, kundi pati na rin ng mga opisyalis ng gobyerno. Ipinaalala rin na kapag nagtatalo-talo ang mga nasa pamahalaan, apektado ang taong bayan, at kapag magulo ang bansa, ang mga tao ang kawawa. Lagyan po natin ng konteksto ang dalawang pagpapahayag na nauna upang lalong mabigyan ng diin ang kahalagahan ng pagkakaisa, pagkakasundo at kapayapaan sa ikalulutas ng panganib na dulot ng kahirapan dahil sa lumulubhang katiwalian, korupsyon, kalamidad at lalo lamang napabibigat ang buhay at pamumuhay ng ating mamamayan. Sa isang ulat balita ng periodikong Philippine Star, 4 na araw nang nakararaan ay ganito ang sinasabi. Based on a recent SWS survey, an estimated 17.4 million Filipino families considered themselves poor in the last quarter of 2024. This number represents 63% of the surveyed respondents, the highest self-rated poverty in 21 years. Across the country, Mindanao had the highest self-rated poverty at 76%, followed by Visayas at 74% and Luzon at 55%. Mga kababayan, sa tayang 5 ang miyembro ng bawat pamilyang Pilipino, nangangahulugan na aabot sa 87 milyong Pilipino sa ngayon ang nagsasabing sila ay mahirap. Katumbas ito ng 75% ng ating populasyon ngayon na tinatayang 116 million o mahigit pa. Gusto ko pong banggitin sa inyo at kailangan malaman ninyo na sa taong ito ang ating national budget ay nagkakahalaga ng 6.3 trillion pesos. Ito po ang ating national spending. Ang ibig sabihin,
Ito pong halagang ito ang gagamitin dapat ng pamahalaan upang tugunin ang lahat ng pangangailangan, pangkabuhayan, panglipunan, pangkalusugan, pangedukasyon, pangseguridad, lahat ng kakailanganin alang-alang sa kapakanan ng bawat isang Pilipino. 6.3 trillion pesos. Ngunit, ang tinatayang magiging income lang ng ating bansa ay kulang pa sa 5 trilyong piso. Ang ibig pong sabihin, meron tayong deficit. Meron tayong kakulangan na 1.5 trillion pesos. Ito po ang ating ipangungutang sa taong ito. 1.5 trillion pesos. Ibig sabihin po, bawat araw tayo'y gagasta ng 17.6 billion pesos. Yun po yung ating gasta. Araw-araw. Ngunit ang ating kinikita ng bansa ay 13.4 billion pesos lamang. Sa makatwid, ang uutangin natin araw-araw ay 4.2 billion pesos. Katumbas ng 175 million pesos bawat oras. Napakabigat po na hinaharap na hamon at problema ng ating bansa. Hindi po biro-biro ito. Ito po'y pananagutan po ng ating mga opisyalis. Hindi po pwedeng talikuran ito. Ganito na po kalala ang problemang pang-ekonomiya ng ating bansa. Ngunit, hindi po yata ganito ang naging direksyon, sapagkat sa halip na po unahin ang mga binanggit nating malalaking problema na kinakaharap ng ating bansa, ang inuna po ay mga bagay na mauuwi lamang sa pagkakampi-kampi at pagkakabahagi ng ating bansa. Bakit po? Nagtatag po ng Quadcom. Ang buong akala ko po sa pagtatatag ng Quadcom, ito po ay 4 na komite sa House of Representatives. Kinonsolidate, ginawang isang makapangyarihang komite na ang buong akala ko, ito ang gagamitin para tutukan ang namumuong problemang lumulubha pa na hinaharap ng ating bansa. Napakataas po ng bilihin, lalo na po yung pagkain ngayon. Nagtanong-tanong po ako, ang isang pirasong kamatis last week is 20 pesos. Tama po ba yun? Ngayon po, may nagsabi sa akin 30 pesos isang kamatis. Ang 1 kilong kamatis, 400 pesos. Tama po ba yun? Ang 1 piraso ng siling pangsigang ay 10 piso. Yun po yung sinabi sa akin. Tama po yun? 600 pesos per kilo. Yun pong bell pepper. 2 kulay po yata yung bell pepper. Isang berde, isang pula. 45 pesos ang 1 piraso. 1,000 pesos ang 1 kilo. Bakit hindi po ito yung unang harapin natin? Napakalala po ng presyo ng kuryente sa ating bansa. Meron po akong isinulong na 10 panukalang batas na ang tanging layunin ay ibaba ang kuryente sa bansang ito. Ikinalulungkot ko pong ibahagi sa inyo na kahit isa'y wala man lamang pong nadinig. Ano po yung dininig? Pinatawag ang dating Pangulong Duterte, pinatawag ng Quadcom. At ang ginamit na pamamaraan
ay yung isinasaad sa saligang batas, inquiry in aid of legislation. Natupad po ba yung inquiry in aid of legislation? Paano po in aid of legislation kung ang tatawagan nilang resource persons para humarap sa paglilitis na yon ay puro kalaban ng dating Pangulo? So yun mga kabatang, yun napakinggan natin yung mensahe ni Marcoleta. Talagang pinatamaan dito yung administration ngayong BBM. Talagang sobra na, hindi na natin alam kung saan napapunta yung pera ng taong bayan. Akalain nyo, ngayon lang nangyari ito sa administrasyong ito, sa daming dumaan na presidente na sa Pilipinas. Akalain mo nagbenta ng gold, kinuha yung budget ng SSS 62 billion, Pag-ibig 62 billion, GSIA 62 billion, PhilHealth 62 billion. Ngayon lang nangyari yan. Sa halip na ibigay doon sa mga mahihirap na mga kababayan natin na nakakasakit, yung iba nga wala nang maibayad sa ospital. Tapos kukuhanan pa nila ng budget na yan. Ngayon lang talagang, tapos hindi mo malaman kung saan din nila yung mga perang yan. Grabe talaga yung mga kabatang. Dapat tayo mga vlogger, mga kabatang, hindi tayo tumatahimik. Talagang dapat isiwalat natin yung mga sinasabi nating mga yung mga mali sa bayan natin ng Pilipinas, mga kabatang. Talagang dapat hindi pipiding tayo tumahimik na lamang. Sadyang kailangan ng mga TDS vlogger na ipakalat natin yung mga maling gawain ng mga administrasyong ito. Talagang kawawa na mga Pilipino. Kawawa yung mga next generation, mga apo, mga anak natin. Pagka ganyan ang mamumuno sa ating Pilipinas. Papaunlad na sana nung paano ni Duterte, papaunlad na, build project. Kitang-kita nyo naman, mga kabatang. Mga DDS, alam na alam nyo yan. Pero ngayon lang nangyari, grabe ang sobrang gagahama ng sa kwarta ng administrasyong ito. Grabe. Puro pera, ayuda. Hindi naman ang ayuda parang ano lang yan parang yung saglit lang maubos yan. Dapat binibigyan ng trabaho mga mahihirap natin mga kababayan. Dapat puro trabaho ang binibigay nila, hindi puro ayuda. Yun mga ka-DDS, yun, at i-share natin ito para malaman ng taong bayan kung anong mga nangyayari sa Pilipinas, tayong mga vlogger na DDS. Yun, comment down below.